Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukirin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Halika kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo, mula pa ng likain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes sa unang linggo ng 40 araw na paghahanda. Pinaghahanda tayo para sa panahon ng pakikipagtagpo natin sa Diyos. Isang magandang paalala po ito na muli natin mapagnilayan kung ano ba ang ating mga ginagawa at ano ang hindi natin ginagawa. Sa panahon ng Kwaresma, magiging abala tayo, marami tayong gagawin. Pero ito bang ginagawa natin o mga balak nating gawin ay sa talagang magiging kapaki-pakinabang? Ito ba talaga yung nais ng Diyos na ginagawa natin? Kasi baka baliwala ito pagdating ng araw. Kasi sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, ito yung mga huling bahagi na pagdating ng araw, ang anak ng tao ang siyang hahatol sa atin. At ang sabi, pagbubukod-bukurin niya ang mga tao na parang mga tupa at kambing. Ang mga tupa sa kanan, ang mga kambing sa kaliwa. Ang mga tupa, ito yung mga tumulong
nakipagkapwa-tao. Ang mga nasa kaliwa, ito yung mga walang pakialam sa kanilang kapwa. Dahil nga sinasabi din na kung ano ang ginawa natin sa ating kapwa, ay ginawa natin sa Diyos, at kung ano yung hindi natin ginawa sa ating kapwa, ay hindi natin ginawa sa Diyos. So, hindi natin po pwedeng sabihin na wala tayong pakialam. Lalo't lalo na, hindi natin pwedeng sabihin na wala naman tayong ginagawang masama sa ating kapwa. Sabihin niyo nga po, wala akong ginagawang masama. Sigurado ba talagang wala? Kaya nga yung panahon ng Kwaresma, suriin natin mabuti. Wala ba talaga tayong ginawang masama? Isip mabuti, ha? Okay, kung talagang wala, siyempre hindi naman natin pwedeng husgahan ang bawat isa. Kasi ang sabi, nasa Diyos ang panghusga. Siya ang hahatol sa atin kung wala ba talaga tayong ginawang masama. Pero okay, pwede natin bigyan ng benefit of the doubt, wala talaga tayong ginawang masama. O, ang next question, may ginawa ba tayong mabuti? Kasi hindi lang basta, wala akong ginawang masama. Eh ang tanong, may ginawa ka bang mabuti? Kasi yan yung dalawang bagay na itatanong sa atin. Hindi yan kung magkanong naipon mo, anong natapos mo, anong naabot mo sa buhay, anong naipundar mo, hindi yan. Kundi kung ano ang ginawa mo at hindi mo ginawa na dapat mong ginawa. Minsan, ang hilig natin mag-justify kung bakit ayaw nating gumawa o magbigay ng mabuti sa ating kapwa. Halimbawa po, naranasan nyo ba minsan kapag nakasakay kayo sa sasakyan? Halimbawa lang po, no? Tapos may kakatok, manglilimos. Hindi ko alam kung nafe-feel nyo rin ba na, magbibigay ba ako o hindi? Kasi minsan, kapag may kumakatok doon, lalo na minsan gagamitin yung bata, di ba? No? Gagamitin yung bata. Kasi pag nakita mo na yung bata, talagang maawa ka. Pero minsan, nasasabi natin na, aabuso ang mga ito. Kaya sila nandiyan dyan kasi may nagbibigay. So kung wala nang bibigay, walang manghihingi sa daan. Hindi ko alam kung tama ba, o gina-justify lang natin yung hindi natin pakikialam o hindi natin pagbibigay sa kanila. Kasi makikita mo naman, no? O yung minsan mga bata na, kabataan na, no, na maglilimos doon, pagkatapos, pag di mo binigyan, makikita mo, nando doon, nakaandusay doon, naguhuntahan doon, nagsiselfone doon. Pero ano nga ba talaga? Minsan may dilemang gano'n, no? Ano ba, tutulungan ko ba? Magbibigay ba ako o hindi? Pero hindi natin alam. Matsempohan natin na baka mamaya si Jesus na nga yung kumakatok, pero dahil ginagamit natin yung ibang mga justification, ayon sa batas, bawal magbigay. Pero nagbibigay ba tayo sa ibang paraan? Sa tamang pamamaraan? Nag-aabot ba tayo? Yan, di ba? Isa sa mga kailangan natin tutukan ngayong 40 araw ay yung kawang gawa. Hindi lang tayo pwedeng dasal ng dasal. Tapos wala tayong kawang gawa. So kahit ma-memorize natin yung 4 na misteryo ng pagro-rosaryo, pero wala tayong ginagawa na pagkilos kasi yun dapat yung nagkakaroon ng bunga. Wala din. Sa konteksto ng ebanghelyo natin ngayon, may pagdating na araw, kung anong ginawa mo at ano ang hindi mo ginawa.
na dapat ginawa mo. Nawa, ang panahon ng Kwaresma ay magbigay sa atin ng mas malalim na pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, lalo tigit sa pangangailangan ng iba. Amen?